Sa gitna ng kapatagan ng Pampanga, nakatindig ang bundok Arayat, misteryoso, matahimik, at dinarayo ng malamig na hangin mula sa paligid nitong kagubatan. Sa bawat pag-ikot ng araw, kumikislap ang ulap na bumabalot sa tuktok nito. Tila nagtatago ng sinaunang hiwaga. Sa loob ng kagubatan, may nararamdamang presensya, isang kapangyarihang lumalaganap sa bawat puno, bato at batis. Ito ang tahanan ng diwata at tagapangalaga, Maria Sinukuan, isang nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit palaging gumagabay at nagbabantay. Sa bawat paggalaw ng hangin, may dalang kwento ang bundok, kwento ng kabutihan, kapangyarihan, at mga taong minsan nang nagkamali at itinuwid ng diwata. Dito, nagsisimula ang alamat ng nag-iisang bantay ng Arayat. Mula sa pusod ng kagubatan, lumilitaw si Maria Sinukuan, isang diwata na kumakatawan sa lakas at kagandahan ng kalikasan. Kilala siya bilang tagapagbigay ng pag-asa at kaayusan. Ang kanyang mga mata ay tila nalalaman ng lihim ng buong kabundukan, at ang kanyang presensya ay nagbibigay sigla sa bawat halaman at punong dinaraanan. Tahimik niyang minamasdan ang mga naninirahan sa paanan ng bundok, handang tumulong kapag kinakailangan, ngunit hindi kailanman nagpapakita ng walang dahilan. Siya ang liwanag sa gitna ng dilim, ang buhay ng Mount Arayat. Sa paanan ng Arayat, may mga taong dumadanas ng hirap, magsasakang nangangailangan ng ani, mangingisdang humihingi ng ulan, at pamilyang nagdarasal ng ginhawa. Palihim na ibinibigay ni Maria Sinukuan ng kanilang pangangailangan. Masaganang gulay, malulusog na puno, at malinis na tubig mula sa bundok. Ngunit may isang kondisyon, ang pagpapahalaga sa kalikasan. Alam niyang ang biyaya ay magiging sumpa lamang kapag ginamit sa kasakiman. Kaya't sa bawat tulong na kanyang iniaalay, may paalala siyang nakikipag-usap sa hangin. Igalang ang lupa at luluwalhatiin ka nito. Hindi lahat ng tao ay marunong magpasalamat. May ilan na sinira ang kagubatan, nagputol ng puno para sa sariling kapakinabangan, at nagbigay daan sa kasakiman. Matamang pinanood ito ni Maria Sinukuan, at nang lumampas sila sa hangganang dapat igalang, kumilos ang diwata. Walang galit, ngunit may pagwawasto. Hinayaan niyang maligaw ang mga mapang-abuso hanggang sa makita nila ang kabutihang kanilang sinira. Sa huli, natutunan nila ang aral. Ang kalikasan ay kaibigan lamang sa mga may paggalang dito. Hanggang ngayon, nananatili si Maria Sinukuan sa Mount Arayat. Tahimik siyang nagbabantay, nagbibigay ng sigla sa bawat halaman, at umaalalay sa mga taong marunong magpasalamat. Kapag sumilip ang gintong sinag sa tuktok ng bundok, sinasabing iyon ay ang kanyang presensya, isang paalala na hindi kailanman mawawala ang kabutihan hanggat nirerespeto ang kalikasan. Siya ang diwata, ang tagapangalaga, ang puso ng Arayat. At sa pag-ikot ng panahon, patuloy na isinasalaysay ng hangin ang kanyang alamat. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nagpapaalala si Maria Sinukuan na ang kalikasan ay biyayang dapat pangalagaan. Ang bawat ulap na dumadampi sa tuktok ng bundok Arayat, bawat hangin na umiihip sa kagubatan, at bawat punong tumatayo ng matatag ay tanda ng kanyang walang hanggang pag-watch over sa mundo. Sa bawat alamat na ating natutuklasan,
na daragdagan ang ating pag-unawa sa yaman ng kulturang Pilipino. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito, narito pa ang iba pang kwentong maaari mong tuklasin. Patuloy na maglakbay sa mundo ng hiwaga, kasaysayan at alamat. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam at pagpalain ka ng kalikasan.